Grabe to si Pajim. Naglabasan ng sira ngayon sa part 3 natin. Aray ko. So, andito na tayo sa part 3 mga kaibigan. Kung saan naikabit na namin yung carburetor at saka yung brake booster. So, puro kalaway yung brake booster, brake master. So, hindi muna kami nagpalit ng brake booster. Baka sakaling lumambot pa. Carburetor niya, yung original niya na nakakabit sa kanya, yung bili natin. Yan na yun. Nalinisan na. So, yung kay Boy Video nakatanggal na. So ngayon, papanda rin na natin yung si Pajim. Sige, start! Ayos na! Isa pa. Ililipat na natin si Pajim dito sa may lifter, yung katabi ng garahe natin. Tara. Ikot mo muna. Okay ang preno. Alright, unang angat ni Pajim sa ating lifter. So check upin natin yung pangilalim niya. So ayan. So nakita ko may mga undercoat naman pero yung ibang parte na wala, kinalawang. So eto, mapapansin nyo, wala na. Talagang natuklap ni undercoat no? Yung parang flakes na yan. Wala na siyang undercoat. So yung undercoating, mahalaga din yan mga kaibigan. Mayroon din yung maintenance, hindi yung porket nag-undercoat ka na, forever na yan. So natutuklap din yan pagtagal, kaya nga tingnan mo nangyari dito. Diba? Prenoteksyonan din ni Kuya Jim, kaya lang, siyempre naluluma ang mga bagay. O ayan, kinalawang, tinulak ng kalawang yung pintura. Ayan, umangat, natitiklap na yan. Pag ganyan. Diba? Ayan o. Tatanggalin mo na, ayun, wala na. Tapos, ayan. So, lahat yan, i-repaint natin mabuti. Ipe-pressure washer muna natin. Buong ilalim para matanggal, tumalsik yung mga tira-tira na kalawang, alikabok, dumi. Tapos, steel brush. Ito yung magandang powder coat, oh. Sino bang malupit mag-powder coat sa atin na mura-mura? Pa-package natin to lahat ng pyesa. Caliper, backplate, lower arm, kasi yung mga strut. O kaya, kay Kalamba powder coating na lang. Tropa naman natin yan sila, sir. Pwede. Doon na lang pala, nalimutan ko. Tapos, full stainless exhaust tayo, hanap tayo. Medyo mahirap humanap. Baka lang, meron na dyan nagbebenta. Galing Katay. Kasi ako, nakabili ako pang K-series. Ayun. Yan o, para yan dito sa engine sprinter. Stainless. So baka makatsyempo tayo para mas lalong tumagal ang buhay. Pang 4G33, 4G32. Yan, mga Galant, tsaka box type Lancer. Baka may stainless kayo dyan na headers. Tapos itutuloy ko na hanggang dulo, stainless. Hanggang dito, kasi nabulok na eh, oh. Diba? So ayan, puro molds, puro kalawang. Kasi nga, nakatambak lang. Ayan o, yan puti-puti, molds yan. So iiskobahin natin yan maigi. Tapos paint tayo, undercoat. So meron din pala tayo undercoating services kung gusto ninyo. Pati yung bed liner na makapal, yung kagaya yung sa likod ni Joseph. So yun ang gagamitin natin dito para talagang sulit. Chinek ko yung mga tie rod, ball joint, napalta na. Ayan, kung mapapansin nyo, 355 na yung brand. Masisikip naman lahat. Okay naman, kaya walang lagutok to. Nung pinatakbo ko, walang kabig. Talagang kinalawang lang sa pagkaka-stock.
Napansin ko rin, napalitan na ni Kuya Jimmy yung transmission. Ayan oh, puting-puti yung transmission oh. Pati yung starter niya oh, puti na. So, siguro dating 4-speed, ginawang 5-speed. Kasi nga, SL lang ito. Para mas masarap i-long drive. Oil seal dito sa may yoke ng transmission. May tagas. Oil seal dito sa may unahan ng differential. May tagas. Tapos yan, stainless tayo sa exhaust. Ayun, ang panis na gasolina ni Pa-Jim. Buti na lang, ang drain plug ay madali lang buksan. Nandito lang naman. So ito, nahaluan na rin namin to ng sariwa. Pero marami-rami rin ang panis. Ang asim ng amoy. So pag panis ang gasolina, hindi na yan kasing flammable nung nung sariwa. Kaya yung putok, palyado. Minsan talaga hindi na talaga pumuputok. Wala, no start na. Hindi pa, medyo matagal pa to. Mga 5 liters po to. Ayan oh, amoy na amoy yung panis oh. So pagkatapos nyo mag-drain ng panis, at wala naman kayong makitang kalawang sa mga fuel filter, pwede nyo na yan salinan ng sariwa. Pero kung may makita kayong mga kalakalawang sa fuel filter, baba nyo ang tangke. Dito lang naman yung binababa. Ganyan, 1, 2, 3. Ang tatay mong kalbo. Hindi, joke. Ito pa. Yan, namiss ko na sabihin yan na. Ang tatay mong kalbo. Yan lang, tapos mabababa mo na yung tangke yan. Napakasimple, napakadali. Tapos, kailangan mo rin maghanda kasi baka yung hose ay punit na yung nandoon. Sa may filler neck o yung leeg. Simula dito, pababa. Yan. O, yun lang. Ito na, ang final nung ating part 3. Dito na magwawakas. So, nabuksan na ang mga preno. Panay kalawang. Ito naman, oh. Kaya naman palang hina ng preno, ang tigas. Wala na. Walang kaya sa'yo eh. Hindi gaya, no? Wala na, stock up na. Hindi na yan makakapreno. Kaya naman pala, ayan na mga parts ng preno niya. Mga kaibigan. Mayroong tuklap. Mayroong basag. Ayan. Ayan, pag napapatambak yung mga auto at nakaiwan na naka-handbrake. Pag nasa patag yung kotse ninyo at ipapark nyo na sobrang tagal, ikambyo nyo na lang primera. Lagyan nyo ng bato yung gulong, harap-likod. Huwag nyo nang i-handbrake kasi ang nangyayari, pumapakat sa brake drum yung mga lining. Ayan. Wala na. Tas ito naman, kalawang ang piston. Okay? Sa harap naman to, front brakes. Ayan ang mga piston. Baka pwede pang lihain. Tingnan natin. Parang na rin to napalta na. Tingnan natin. Ito pa isa pang wheel cylinder. Kahit paluin ng martilyo, ayaw nang pumasok. So, no brakes na talaga. No brakes sa likod, totally. Ang kondisyon ng tangke natin, ito. Kita mo na sa floater. Yan ang loob ng tangke. Puro kalawang, nagkakandalaglag na. Powderized na. Cheese flavor. So, paano ba to? Ayan ang mga hose. Brand new old stock. Yan. Wala na. Ito, orig pa to. Kasi nakasama pa sa undercoat Harap likod, palit ang mga brake hose, brake pads. Bago sa harap, okay tayo. Brake shoe sa likod. Palit tayo. Floater. Fuel tank floater. Dito yan nakalagay sa ibabaw ng tangke. Para mabasa kung ilan yung laman. Piston, caliper, repair kit. 2. Brake caliper, repair kit. Harap, 2. Tapos, brake shoe. Likod. Left and right. Wheel cylinder, left and right. Likod. Kaya kung nagtatanong kayo,
bakit pag old school ang pinapa-PMS ang mahal, minsan madalas mas mahal pa sa kotse. Ayun ang sagot mga kaibigan. Pag ang old school kasi nabuklat mo, madalas dire-diretso. Lalo kung wala kayong record ng maintenance. Dire-diretso yan. Kasi nga, ngayon lang siya mabubuklat. Kaya yung iba nagtataka, bakit ang tagal i-PMS ng old school? Nauna pa tong medyo bago-bago. Siyempre, wala namang masyadong sira yung bago-bago, di ba? Pero pag yung mga luma, nako po. Siyempre, pina-check up nyo sa amin. Eh, di check upin namin mabuti yan. Kaya lang, ready nyo lang yung bulsa. Ayan, o, tinan mo nga. Ay, grabe. Yung kapal nga. Naku po. Wala na. Dito muna matatapos ang ating part 3 sa YouTube channel. So, wala tayong magagawa. Gawin talaga restoration. Gusto mo yan eh. Diba? Ayan ang brake drum. Oh. Harap likod. Brake restoration muna tayo dito. Siyempre, walang iba. Kasama natin ang Preston Philippines. Yan. With 5 times superior braking action. Nayupi. Bakit? Nabagsak ka ng lifter. Alright. Hindi kinaya ang lifter. Napipi siya. Okay. Ito muna ending ng part 3. See you sa part 4. Bibili muna tayo ng mga parts na kailangan.